Well, Good morning. Morning. Yes, thank you so much. First one. Mga minamahal na mga kapatid, bago po tayo magsisimula ngayon pong umaga, tayo po muna ay manalangin. Diyos naming dakila, mapagpala at makapangyarihan sa lahat, sa umaga pong ito, kami po ay muling lumalapit sa inyo pong banal na luklukan. Dala po namin ang papuri at patuloy na kalahatian sa inyo pong banal at dakilang pangalan. Dakilang Diyos, sa umagang ito, narito po kami, amin pong muling itinatalaga sa inyo ang amin pong mga puso't isip at ang amin pong umagang programa pong ito na kung saan ay inyo pong patuloy na kasihan at kami po ay patuloy na makinabang sa inyo pong mga salita na amin pong tutunghayan sa amin pong programa pong ito. Pagpalain o Diyos ang may mga bahagi at kami po inyo ding patawarin, Ama, sa amin pong mga pagkukulang. Sa pangalan po ni Jesus. Amen. Happy God First Morning. Once again po, mga minamahal pong mga kapatid. So, sa umaga po ito, yes po, thank you so much po sa mga tumugon. At ngayon pong umaga ay atin pong tunghayan ang unang bahagi ng atin pong programa, ng atin pong God First Morning program. Ang first part po ay ito pong ating Bible reading. Ang ating pong Bible reading ay pangungunahan po ni Sister Maria Gina Rujas. At ang atin pong Bible book chapter ay ang Job chapter 11. Ang atin pong mga
magbibigay ng refleksyon ay si Pastor Juban Garabiles at ang pangalawa pong refleksyon ay si Pastor Jasper Puyong. And then after po noon ay ang prayer ni kapatid na Gina Rujas and then ang atin pong Day Church History. That is the first part ng atin pong program for our God First Morning program. Mga minamahal na mga kapatid, atin pong tunghayan ang atin pong Bible Book chapter. Akin pong inaanyayahan si Sister Gina Rojas para ho tayo ay pangunahan sa atin pong kabanata sa aklat po ng Hope sa umaga po ito. Sister Gina, nandyan po ba kayo? Yes po, Pastor, nandito Yes po. Thank you po. Kayo na po. Kayo na po. Okay po. Happy God First Morning po. Sa Job 11, ang sinabi ni Sophar tungkol kay Job, na magkagayoy sumagot si Sophar sa naamatita at sinabi, hindi ba sasagutin ang karamihan ng mga salita at mapawalang sala ang lalaking madada? Patatahimikin ba ang mga tao ng inyong kangangawa? Wala bang hiya sa inyo kapag ikaw ay nanuya? 4. Sapagkat iyong sinabi, ang aking aral ay dalisay, at ako'y malinis sa iyong mga mata. 5. Ngunit ang Diyos naway magsalita, at ibuka ang kanyang mga labi sa iyo. 6. At ipakilala nawa sa iyo ang mga lihim ng karunungan, pagkat siya'y sagana sa kaunawaan. Alamin mo na sinisingil ka ng Diyos ng kulang pa kaysa nararapat sa iyong kasalanan. 7. Matatagpuan mo ba ang malalim na bagay ng Diyos? Matatagpuan mo ba ang hangganan ng makapangyarihan sa lahat? 8. Ito ang mataas kaysa langit. Ano iyong magagawa? Malalim kaysa Sheol. Ano iyong malalaman? 9. Ang sukat nito ay mas mahaba kaysa lupa at mas malawak kaysa dagat. 10. Kung siya'y dumaan at mabilanggo at tumawag ng paglilitis, sino makakapigil sa kanya? 11. Sapagkat nakilala niya ang mga taong walang kabuluhan. Kapag nakakakita siya ng kasamaan, hindi ba niya ito isasalang-alang? 12. Ngunit ang taong hangal ay magkakaroon ng pagkaunawa kapag ang asno ay pinanganak na tao. Pinaglilinis ni Sophar si Job sa mga kasalanan. 13. Kung itutuwid mo ang iyong puso, iunat mo ang iyong kamay sa kanya. 14. Kung ang kasamaan ay nasa iyong kamay, ilayo mo ito at huwag nawa manirahan ang kasamaan sa iyong mga tunda. 15. Walang pagsalangang itataas mo ang iyong mukha na walang kapintasan. Ikaw ay hindi matatakot at magiging tiwasay. 16. Malilimutan mo ang iyong kahirapan. Iyong maalala ito na parang tubig na umaagos. 17. At ang inyong buhay ay magiging lalong maliwanag kaysa katanghalian. At magiging gaya ng umaga ang kanyang kadiliman. 18. At ikaw ay mapapanatag sapagkat may pag-asa. Ikaw ay mapapangalagaan at iwasay kang magpapahinga. 19. Ikaw na may hinga at walang mananakot sa iyo. Maraming hihingi ng kalinga mo. 20. Ngunit ang mga mata ng masama ay manghihina at mawawalang sila ng daang
tatakasan at ang kanilang pag-asa ay hiningang malalagutan. Purihin ang Panginoon. Para sa Job 11. Amen. Thank you so much po, Sister Gina, sa inyo pong pangunguna upang basahin po ang atin pong kabanata ng Job ngayon pong umagang ito. At mga minamahal na mga kapatid, kung kayo po ay may mga refleksyon, mga nais na ibahagi sa inyo pong mga kaisipan mula po sa ating kabanata, ay huwag ko kayo magatubiling inyo pong ilagay sa ating pong comment box o sa ating pong chat box upang atin pong mamayang mabasa at mapagbulay-bulayan din po. So habang atin pong pakikinggan ang atin pong mga butihing pastor sa kani-kanila pong mga refleksyon ngayon pong umaga, ay inyo pong isulat din naman ang inyo pong mga reflection po dito sa ating chat box po, mga kapatid at mga kaibigan. So atin pong tunghayan, dumako po tayo sa unang refleksyon na ipagkakaloob po sa atin ni Pastor Juban Garabilis. Pastor Juban, happy God first morning po sa iyo. Nandito na po ba kayo sa atin pong platform? Happy God first morning po, Pastor. Yes, happy God first morning po. Nasa iyo na po ang pagkakataon at atin pong pakinggan ang inyo pong napakagandang refleksyon ngayong umaga. Ayan, muli po, happy God first morning po sa ating lahat mga kapatid. Napakaganda po ng pagkakataon na atin pong mapag-aralan. Ang Job chapter 11. So, sino nga po ba si Zophar sa senaryong ito? Siya po ay isa sa 3 kaibigan ni Job. Ano po? At kung atin pong titignan sa chapter 13, ay siya po ay nagbigay ng payo kay Job na ituon po yung kanyang puso sa Diyos, na kung saan ay alisin po ang kasalanan at manalangin ng tapat. At sa pagkakataon po ngayon ay darating ang kapayapaan at kaluwagan. Ngunit yung pangako pong binanggit ni Zophar ay merong pagkakataon na maganda at puno ng pag-asa. Ngunit kung atin pong titignan ay nakaugat sa maling akala na si Job ay nagdurusa dahil sa kasalanan. Ano po? At kung atin naman pong titignan sa verse 13 and 14 ay inihikayat po si Job na ilapit na kanyang puso sa Diyos at alisin ang kasamaan. So ang panawagan po ay, kung ating titignan, ay isa po siyang pangkalahatan. Ano po? At inakala ni Zophar na mali ang direksyon na ginawa, or merong maling direksyon na ginawa si Job sa pagkakataong yun. At sa oras pong ito, ang theological na kahulugan po niya ay nagpapakita ng tradisyonal na pananaw na kapag ang tao ay nagsisisi, ay aalisin ng Diyos ang paghihirap at ibabalik ang kasaganaan. Ngunit bagamat ang totohanan po dito ay hindi laging naangkop. Ang kaso ni Job po ay hindi nagpapakita na may mga pagsubok na hindi bunga ng kasalanan, kundi bahagi ng mas malalim na plano ng Diyos. Kaya ang nangyari po, ang plano, ang payo, ni Zophar ay naging mababaw at naging mapanghusga. At kung atin pong titignan, ay si Zophar ay mabilis na umusga kay Job. Kung atin pong iniisip na ang kanyang paghihirap ay bunga ng kasalanan, ay nakita naman po natin na minsan ay merong mga pagkakataon na ganito. Madali tayong magbigay ng mga opinyon sa kapwa natin nang hindi natin alam ang buong kwento. Ano po? At sa chapter 11 po ng Job, ipinapaalala rin po
na ang karunungan ng Diyos ay mas mataas kaysa sa ating pag-unawa. Napakaganda po na hindi natin kailangang maintindihan ang lahat ng nangyayari. Ano po? Mas maganda pong sapat na ang magtiwala na may layunin ang Diyos sa bawat sitwasyon. At kung atin pong makikita, mahalaga din po na matandaan na hindi lahat ng pagsubok ay parusa. Napakaganda po ano. Nakatulad ni Job na may pagkakataon na ginagamit ng Diyos ang paghihirap upang palalimin ang ating pananampalataya. At sa huli ay atin pong matututunan ang tamang paggamit ng mga tamang salita na meron pong habag, na meron pong kasamang habag at pag-asa na sa halip na po na tayo ay humusga, ay nais ng Diyos na tayo ay maging kasangkapan upang magbigay ng lakas at pag-asa sa atin pong mga kapatid or sa ating mga kaibigan or sa ating kapwa mananampalataya dito po sa mundo. Napakaganda po mga kapatid na ating maalala sa pagkakataong ito ay atin pong gawin ang kalooban ng Diyos na mayroong pag-asa at tayo ay magkakaroon din naman ng pagkakataon na maibahagi ang kanya pong pag-ibig. Yun lamang po, and happy God first morning mga kapatid. Amen. Amen. Thank you so much, Pastor Juban. Mga kapatid, pwede po ba ninyong pusuan ang atin pong unang refleksyon na ito? Kung inyo pong napakinggan at inyo pong talagang napagbulay-bulay sa pamamagitan po ng unang refleksyon ang atin pong binasa po mga kapatid. Before tayo mag-proceed po sa pangalawang refleksyon, ang akin lamang pong nakuhang kuan po doon, reflection din sa nabanggit po ni Pastor Juban, hindi ho masama ang magbigay po ng payo, paalala, encouragement, ngunit situit po mga kapatid na ito po ay talagang nakakapagbigay po ng nakakapag-uplift, kumbaga nakakapag-encourage po talaga sa isa pong tao mga kapatid. Hindi po ito yung nagiging tayo ay mapanghusga sa kalagayan po ng iba po mga kapatid. Ayan po no. So ngayon po bago ko po babasahin yung atin pong mga refleksyon na ibinigay, ay bigyan po muna natin ng daan ang atin pong pangalawang refleksyon. Ito naman po ay si Pastor Jasper Puyong. Siya ho ang pangalawa nating refleksyon ngayon po umaga. Pastor Jasper, happy God first morning po sa inyo. Happy God's morning po, Pastor. Hindi ko alam Happy God first kung morning. na-open yung camera ko kasi parang mahina yung signal. Okay lang po kung hindi siya ma-open dito, pero at least yung inyo pong boses kayo po ay naririnig po. Yes po, magandang umaga po. Napakaganda po yung ating pong refleksyon at nabasa ng ating pong kapatid. Na ito po ay kwento. Ito po ay mayroong pong mga aral po na ating pong matutunan sa chapter 11 ng Job. At kung ating pong balikan, ating babasahin ay may mga paraan or mga aral na ating pong matutunan. Dito po sa aking reflection ay si Sufar ay isa pong namatita at kaibigan nga ni Job. At ito po ay kanyang nakita doon po sa sitwasyon na si Job po ay nagdurusa. So, hindi po yun parusa. Yun po ay pagdurusa kasi ilan po na mga nakikita natin parang si Job ay pinarusahan ano. Pero kung ating po makikita ay hindi naman siya, sabi do, hindi naman siya nagkasala na siya ay talagang pinarusahan. Pero siya po ay nakaranas ng pagdurusa. Ang isip po ng tao ay talagang hindi natin maiwasan na tayo ay makapagsalita kaagad na baka ito ay sa
kasalanan ng tao. Pero hindi po natin maisip na mas malalim kasi meron pong ang Diyos po ay meron pong plano, ano? Meron pong paraan kung bakit tayo ay nakaranas ng mga pagsubok. At ang sabi po dito ay si Sofar ay kaibigan ng ating pong si Job. Ngunit sa madaling salita ay nagkaroon ng paghusga. Dito. Madali natin husgahan yung mga sitwasyon pero hindi natin alam kung ano talaga yung buong kwento, no? Ng iba. Base lamang sa limitado nating pangunawa. At sabi dito, akala natin o alam natin ang dahilan o mga pagsubok. Pero sa totoo ay hindi natin lubos manawaan ang lalim ng layunin ng Diyos. Kaya sa bawat isa po sa atin ay may mga pagsubok po tayo kagaya ni Job. Kaya ang sabi nga ng iba ay yung karanasan ni Job ay talagang mas matindi kasi talagang nakaranas siyang siguro pina-question niya ang Panginoon pero sa halip na question ng Panginoon ay naintindihan niya kung ano yung plano ng Panginoon. Tulad ni Sofar, tayo man po ay nagkakamali at nag-akalang kasalanan agad ang dahilan o hirap ng kapwa, ngunit hindi ganoon ng Diyos. Hindi naman galing sa Diyos yung mga pagsubok. Ito lamang ay pinapahintulot ng Panginoon, mga kapatid. At ang kanyang karunungan ay mas mahigit pa sa kaisipan ng tao. Kaya minsan ang plano po ng Panginoon sa atin ay bagamat hindi natin maintindihan pero mayroon pong magandang panukala ang Panginoon. Ang sayo po dito sa last bago tayo magsalita or pagpaghusga ay atin pong panalangin. Panalangin po natin at maging mahabagin, hindi puro or napupunan natin. Siguro maganda doon ay payo na ito ang gawin natin na pangpalakas, pangpaaliw, imbis na atin po silang i-lift up, wag po natin silang sabihan ng mga negative words, mga kapatid. At kailangan lang ng pag-intindi sa plano ng Panginoon, ng presensya at pakikinig sa salita ng Panginoon. Hindi ang ating pangapaliwanag sapagkat ang sabi po sa Job 11, sa verse 7, sapagkat ang Diyos ay mas may dakila, mas dakila pa sa tao, sino ang makapagsukat sa Kanya? So doon pa lang mga kapatid, makikita natin na meron pong kabuuan na plano ng Panginoon sa atin na mga pagsubok. Yung mga pagsubok po ay nagpapalakas po ng ating pong relasyon at nagpapatibay ng ating pananampalataya sa ating pong Panginoon. Good morning po sa ating lahat. Amen. Thank you so much, Pastor. Salamat po sa inyong pong refleksyon. Magkaiba ang pagdurusa o yung sinasabi niyo pong magkaiba yung pagdurusa o Parusa. sa parusa. Salamat po Salamat po ng marami. Okay, meron po tayong dalawang kapatid na nais magbahagi. Unahin ko po si Sister Gina Rojas, pangalawa po si Sister Ninita Lazaro. Atin pong pakinggan po ang inyo pong mga refleksyon. Sister Gina, happy God first morning once again. Apo, happy God first morning po. Iano ko lang po na si Sofar po, siya po ay kilala sa kanyang mahigpit at wigirang pananalita na kaibigan po ni Job. Pero ang aral po na masasabi ko lang po, yung pagkilala sa limitasyon ng tao. Hindi lahat ng paliwanag ng tao ay tama, kahit mula pa sa sinasabi nating matalinong kaibigan. Sabi rin po dito, pag-iingat sa payo. Ang payo ay dapat may malasakit, hindi po panisi. Tapos po, kailangan po isipin natin yung paglapit sa Diyos. Sabi nga po, sa uli ang Diyos lamang ang may tunay na sagot sa mga tanong ng pag-iirap po natin sa buhay natin. Yun lang po. Okay, thank you so much. Kumbaga sa buhay natin, kailangan na lagi nating instead na masaktan ng ating pananalita ay atin pong ilapit ang atin pong kapwa na may pagdurusa sa Panginoon. Happy God first morning po, Sister Net.
Naka-mute pa po kayo, Sister Net. Ayan po, okay na po. First morning, Brother Jomer. Ay, Pastor Jomer. Sorry. Ayan. Dito, i-retell ko muna yung kwento dito sa Kabanata 10 na kung saan si Sopar ay ang ikatlong kaibigan ni Job. Ito ba? Ang sabi po ni Sopar, dapat ba nating hayaan, sabi niya kay Job, dapat ba nating hayaan na puro salita lang yung taong ito? Dapat ba siyang hindi sagutin, sabi niya. Ang dami mong daldal, Job. Sabi niya gano'n kay Job. Dami mong daldal, iniinsulto mo pa kami na wala namang pumipigil sa'yo. Sabi niya, reklamo ka ng reklamo. Ang yabang mo, Job, kasi sabi mo malinis ka sa paningin ng Diyos. Yun ang sabi niya kay Job eh. Tapos ang sabi ni Job, ni Sopar, sana magsalita ang Diyos sa iyo at ipakita sa iyo yung karunungan niya. Dahil ang karunungan ng Diyos ay mas malalim pa sa dagat. Sabi niya, ipinamukha ni Sopar kay Job na mas matalino at makapangyarihan ng Diyos kaysa sa naiisip ni Job. Ang punto dito ni Sopar, may kasalanan si Job kaya siya pinarurusahan. Yung paliwanag niya dito, sabi niya, kung lilinisin mo lang yung puso mo at iunat mo yung kamay mo sa Diyos, sabi niya, talikuran mo yung kasalanan mo, sabi niya, at manumbalik ka sa Kanya. Mawawala yung kahihiyan mo. Yun ang sabi ni Sopar, yun ang ano niya kay Job. May babala din siya, sabi niya, yung mga masama, sila yung mga pinarurusahan. Ibig sabihin, ni Sopar dito, kaya naghihirap si Job, may tinatago siyang kasalanan. Ang aral dito mga kapatid, mali yung pananaw ni Sopar tungkol sa paghihirap ni Job. Ang akala ni Sopar, kapag naghihirap ang isang tao, pinarurusahan na siya at makasalanan siya. Para sa kanya, ang gantimpala ay parusa ng Diyos automatic, diba? Pero ang sabi pa nga niya, kapag ka mabuti ka, pagpapala ang tatanggapin mo, pero kung masama ka, paghihirap. Pero hindi alam ni Sopar ang buong kwento ni Job. Hindi kasalanan ni Job na maghirap siya sa pagsubok ng Diyos. Tama si Sopar sa isang bagay. Tama siya. Sabi niya kasi kay Job, dakila ang Diyos at di maaarok ang kanyang kalooban. Tama si Sopar dito dahil nang sinabi niya na napakalalim at napakalawak na karunungan ng Diyos. Hindi natin kayang sukatin. Tama siya rito. Pero paalala po sa atin dito na pagkamat alam natin na ang Diyos ay matalino, ang Diyos ay makapangyarihan sa lahat, paalala ito sa atin na tayo ay kailangang pakumbaba sa Diyos. Tama na dapat tayong magsisi at lumapit sa Diyos, pero mali yung kay Sopar eh. Pinaratangan niya si Job agad. Nag-finance niya agad. Imbis na damayan, hinusgahan niya to agad. At tinawag niya pa na nakakasakit dahil nga sabi ay wala naman itong magagawa. At sinabi pa na wala siyang kasalanan. Ang application po sa atin ngayon nito, huwag tayo agad nanghuhusga. Kapag tayo ay merong kinukomfort, huwag tayo agad nang husga. Hindi lahat po na naghihirap ay pinarurusahan ng Diyos. Minsan ang pagsubok, minsan plano ng Diyos para patibayin tayo lalo. Diba? Kaya nga sabi, pag dumarating ang mga pagsubok, mas matitinding pagsubok, ito yung panahon na kung saan pinatitibay talaga tayo ng Panginoon. Igalang natin yung ministry ng Diyos. May mga bagay kasi na hindi naman natin talaga mauunawaan, hindi naman talaga natin maiintindihan. Ang dapat natin gawin ay ang magtiwala lamang at huwag magreklamo. At kapag tayo ay tunay na kaibigan, tulad ng pagkakamali ni Job, imbis na damayan, kailangan ni Job ng yakap, no? Tapik. Minsan ganun lang Ganun lang, di ba, Pastor Jomer? Kapag may nanghihingi sa iyo ng tulong, kung mabigat ang kanyang mga suliranin o kaya may sakit siya, minsan kailangan lang nila yakap, halik, tapik sa balikat. Yun lang. Pero hindi natin kailangan na magsalita ng marami at maghusga agad sa ating mga kapatid. Yun ang nangyari kay Job at kay Sopar. Yun lang, Pastor Jomer.
Amen. Thank you so much, Sister Net. No? Napakaganda ho ng inyong naibahagi na ang kailangan talaga ng tao, hindi lahat ay sila'y sumbatan, kung hindi kailangan natin silang iparamdam sa kanila na hindi sila nag-iisa. Thank you so much po. Bago ho tayo dumako sa pananalangin ni Sister Gina, gusto ko lang pong basahin ng mabilisan ang mga kapatid na nagbahagi po ng kanilang reflection dito sa ating comment box. Ang sabi po ni Brother Suni ay ganito po, pinakikita ng kabanatang ito na ang karunungan ng Diyos ay higit sa atin. Pagkaunawa, maging maingat tayo sa paghusga, sa pinagdaraanan ng iba, at sa uli ay laging bukas ang Diyos sa mga nagsisising lumalapit sa Kanya. Sinasabi ng kabanatang ito, sinasabi ni Jesus ay ganap na nalarawan o karunungan ng Diyos. Hindi lamang siya nagsasalita ng katotohanan, pinapakita rin niya ito ng may habag at pagmamahal. Pinapakita ng kabanatang ito na si Jesus na ang puso ng Diyos ay puno ng awa at biyaya at hindi agad siya humahatol. Sinasabi ng kabanatang ito sa atin o sa bawat isa na huwag tayong maging mabilis humusga sa kalagayan ng iba. Dapat din na magtiwala tayo sa karunungan ng Diyos kahit minsan ay hindi tayo nakakaunawa sa lahat. Mahabagin tayo sa maging atas ang loob. First morning sa atin pong lahat. Sabi naman po ni Brother Ramon, Happy and Holy God First Morning. Ayon po sa Job 11, ang sabi niya po ito ang nangyari. Nagsalita si Zupar, ito naligsa si Job at pinayuhan siyang magsisi. Bakit? Nakaalam po kasi ni Zupar, kasalanan ang nangyari na pahirap kay Job. Ngunit ito'y pagsubok mula sa Diyos. So, Choppy ka, Pastor Jel. ang kapatid, pagkausga, yung signal, ma'am. Ayun po, bumalik na po ako mga kapatid. Okay, sabi po sa huli dito, Happy God First Morning ni Brother Jonathan. Ayan po, ang sabi niya po dito, dapat na mangyari po sa kadahilan ng kailangan ni Job ng kasama sa dusa sa halip na makipagtalo, makinig na may pakikiramay ang aking tugon. Sabi po ni Brother Jonathan, huwag makipagtalo, samahan natin, unawain ang kalagayan ng sinusubok. Akayin po siya pabalik sa Diyos ng may pag-ibig at ng may pananampalataya sa Panginoon. Huli po, sabi po ni kapatid na learn you. Mali din kung magsabi tayo ng mali si Supar instead na mag-reflect tayo bakit nakasabi siya ng ganyan. Hindi dapat maghusga, judge not, just reflect. Reflect tayo at isipin natin kung anong sinasabi. Tama din po mga kapatid. Meron din pong punto bakit po nasabi rin ni Zufar po yung point po na yon. Anyway, napakaganda ho ng ating pong mga refleksyon sa ating pong binasa sa chapter 11 po mga kapatid. And we pray na ito po ay nakapagbigay po ng another na enlightenment sa ating pong buhay, pananampalataya. Kaya po maraming salamat po sa inyo mga kapatid. Purihin po natin ang ating pong Panginoon. So at this time, ating pong muling anyayahan si Sister Gina upang tayo po ipanalangin at ipanalangin po ang salita ng Panginoon na atin pong natunghayat ngayong umaga. Sister Gina? Good first morning po. Amang makapangyarihan at puno ng karunungan, ikaw ang Diyos na nakakaalam ng lahat ng bagay. Higit pa sa kanyang maunawaan ng tao. Sa kabanata ng Job 11, pinakita mo na iyong katarungan at karunungan ay lampas sa aming pangunawa. Turuan mo kaming magpakumbaba, huwag basta humusga, at natiling tapat sa iyo sa gitna ng pagsubok. Panginoon, linisin mo ang aming mga puso upang maging dalisay sa iyong harapan. Palakasin mo ang aming pananampalataya
upang sa bawat kapigatian ay makita namin ang iyong kamay na gumagabay. Ipaalala mo ng tunay ng pag-asa at kapayapaan ay nagmumula lamang sa iyo. Gabayan mo kami sa mga gawain, sa aming mga salita, at sa aming mga desisyon. Nawa, maging salamin kami ng kabutihan at karunungan sa mundo. Sa iyo namin ibinabalik ang lahat ng papuri, karangalan at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Thank you so much, Sister Gina. Salamat po ng marami. Pagkatapos bumalik ni Jesus sa langit, naiwan sa kanyang mga alagad ang dakilang tungkulin na dalhin ang ebanghelyo sa buong mundo. Puspos ng banal na espiritu, ang mga lalaki at babaeng ito ay buong tapang at kapangyarihan na ipinangaral ang mensaheng kanilang natanggap at abutin ang lahat ng sulok ng mundo. Ngunit hindi ito nangyari nang walang matinding pagtutol. Una mula sa mga Hudyo at pagkatapos mula sa pamahalaang Romano. Maraming Kristiyano ang nanatiling tapat hanggang kamatayan. Tiniis ang pagpapahirap at kahihiyan sa harap ng mga masayang manood sa Circus Maximus at Colosseum sa Roma at sa buong imperyo. Gayunpaman, ang dugo ng mga martir ay naglatag ng daan para lalo pang lumaganap ang ebanghelyo. Pagkalipas ng mga taon ng pag-uusig ng mga emperador ng Roma, isang emperador na nagngangalang Constantine ang nagpahayag ng kanyang pagtalima sa Kristyanismo noong 312 AD. Naging tanyag ang Kristyanismo, ngunit kasabay nito ay pumasok din sa simbahan ang maraming paganong kaugalian at simbolo, lalo na sa Roma. Ang obispo ng Roma ay unti-unting nagkaroon ng higit na kapangyarihan at autoridad at nagsimulang tutulan at usigin ang mga taong kumikilala kay Jesus lamang bilang ulo ng iglesia at tumatanggap sa Biblia lamang bilang pinakamataas na pamantayan ng katotohanan. Upang makatakas sa lumalalang pag-uusig, ang tunay na bayan ng Diyos ay umatras patungo sa mga liblib na lugar ng Europa. Sa hilagang Italia, ang mga Waldenses ay nagtago sa mga kabundukan. Marami ang pinatay ngunit patuloy na nagningning ang liwanag sa kadiliman sapagkat ang Diyos ay nananatiling may kontrol. Siya ay nagbangon ng mga lalaking tulad ni Wycliffe, Hus, Tyndale, Luther, Calvin at Zwingli upang tumindig para sa katotohanan. Ipinaglaban nila ang Biblia lamang, pananampalataya lamang, at si Kristo lamang. Noong 1798, sa katuparan ng propesiya sa aklat ni Daniel, ang kapangyarihang panrelihiyon at pangpolitika ng simbahang Romano ay pansamantalang nabawasan nang alisin ni General Berthier si Pope Pius VI sa kanyang trono. Kasunod nito, nagkaroon ng malaking pagkagising sa interes tungkol sa mga propesiya ni Daniel at marami ang naniwalang malapit nang bumalik si Jesus. Sa Estados Unidos, pinangunahan ng Baptist preacher na si William Miller kasamang daang-daang ibang tagapangaral ang pagtuturo tungkol sa pagbabalik ni Kristo noong 1844. Subalit nang hindi bumalik si Jesus noong 1844, masusing pag-aaral ng Biblia ang nagbigay liwanag sa isang maliit na grupo na ang ministeryo ni Kristo sa makalangit na santuaryo ang dahilan ng kanilang matinding kabiguan. Natuklasan nila sa Biblia na ang ikapitong araw ay Sabat na itinalaga ni Jesus para sa kanyang bayan. Unti-unti nilang naumawaan na ang kanilang misyon ay ipangaral ang mensahe ng tatlong anghel sa Apokalipsis 14. Bilang mga Seventh-day Adventist, ang layunin nila ay ipangaral ng may kapangyarihan ang walang hanggang ebanghelyo at ihanda ang mundo sa pagbabalik ni Kristo. Mahigit sa 160 years na ang lumipas, mga taong dumaan sa dalawang World War, maraming kampanyang militar, mga krisis sa ekonomiya, ang pagtaas ng ateismo at sekularismo at pagdami ng populasyon ng mundo.
Dumami rin ang mga natural na kalamidad na pabalik-balik at lumalala. Sa panahong ito, ang misyon at mensahe ng iglesia ay mas may kabuluhan at mas agaran kaysa dati. Si Jesus ay malapit nang dumating at ang mundo ay dapat na maihanda. Maghanda sa pagsalubong sa Diyos. Amen. Thank you po sa ating pong video. Ngayon po ay tarakop tayo sa ating pong Jesus Wins Reading and Reflection na pangungunahan po ito ng ating kapatid na si Brother Nelson Austria. Happy God First Morning po sa inyo. At sa inyo na ho ang panahon upang basahin at bigyan ng refleksyon ang ating pong Jesus Wins book devotional. Happy God First Morning po, Brother Austria. Happy God First Morning po, Pastor. Yes po, thank you. And sa inyo na po ang panahon upang pangunahan po ang mga kapatid at ating pong programa sa ating pong Jesus Wins. Thank you po. And happy God First Morning po sa ating lahat. At ang title po ng ating pong devotional ng Jesus Wins natin ay Ang Kanyang Pagsalubong. Basahin ko po, sa Lucas 15 verse 20. Subalit habang nasa malayo pa siya, natanaw siya ng kanyang ama at ito'y awang-awa sa kanya. Ang ama'y tumakbo, niyakap siya at hinagkan. So ito po ay tungkol sa the prodigal son po nung siya ay bumalik. Maraming taon na ang nakalilipas, nasa isang tindahan ako ng mga antik. Humahanga sa mga pinapakitang maliliit na bagay mula sa unang siglo ng panahon ng mga Kristiyano. Nang may isang bagay na nakakuha ng aking atensyon, nakakita ako ng isang buong seksyon ng mga singsing na pantatak, mga kasangkapan na ginagamit upang iselyo ang pangalan ng pamilya sa mga mahahalagang dokumento. Bumili ako ng isa upang gamitin bilang pagpapakita ng halimbawa sa aking mga pagsasalita. Ang singsing na pantatak ay palaging nagpapaalala sa akin ng biyaya ng Diyos na mas malaki kaysa sa lahat ng ating mga pagkukulang. Hayaan mong ipaliwanag ko kung bakit. Si Jesus ay nakikipagkaibigan sa mga makasalanan at hindi ito nagustuhan ng mga pinunong relihiyoso. Kaya nagreklamo sila tungkol dito. Lucas 15 verse 2. Bilang tugon sa reklamo na ito, sinabi ni Jesus ang 3 talinghaga tungkol sa pagkawala. Isang tupa mula sa 100, isang barya mula sa 10, at isang anak mula sa 2. Na lahat ay naligaw. Ganito nagsimula ang ikatlong kwento. May isang tao na may 2 anak na lalaki. Sinabi ng nakababata sa kanyang ama, Ama, ibigay mo sa akin ang bahagi ng kayamanang nauukol sa akin. At hinati niya sa kanila ang kanyang pag-aari. At sa ganitong paraan, umalis ang nakababatang anak sa kanyang ama at nilustay ang kanyang ari-arian at naging mahirap at nagugutom. Subalit nang siya'y matauhan, nagpasya siyang bumalik sa bahay at magtrabaho para sa kanyang ama bilang isang upahang manggagawa. Hindi niya inaasahan ang pagtanggap na naghihintay sa kanya. Nang malayo pa siya, nakita siya ng kanyang ama. Tumakbo patungo sa kanya, niyakap at hinalikan siya, at sinabi sa kanyang mga alipin, Dali, dalhin ninyo rito ang pinakamagandang kasuotan at isuot ninyo sa kanya. Lagyan ninyo ng singsing ang kanyang daliri at mga sandalyas ang kanyang mga paa. Ang 3 utos na ito na nakatala ay mga simbolikong kilos ng pagbabalik. Ang pinakamagandang balabal, karaniwang sa ama, ay agad na tatakpan ng kahihiyan ng anak.
ang singsing ay muling kikilala sa kanya bilang bahagi ng pamilya. At kung ito ay isang singsing na panatak, ito yung binili niya, magbibigay ito sa kanya ng kapangyarihan na iugnay ang pangalan ng pamilya sa mga transaksyong pangkalakalan. Ang ikatlong utos ay isang pahayag na siya ay tinanggap bilang isang anak dahil ang mga manggagawa ay hindi binibigyan ng mga sandalyas. Kung ikaw o ang isang mahal sa buhay ay naligaw ng malayo mula sa Diyos at nagpasyang bumalik sa Kanya, makakaranas ka ng gayon ding pagtanggap. Ito po ang ganda po ng ang kanyang pagsalubong. So ito po ay nakafocus sa pagsalubong ng ama sa kanyang anak. And ang interesting po dun ay malayo pa lang, nakita na siya nung kanyang ama nung siya ay nagpasyang bumalik. At kahit malayo pa lang, ibig sabihin talagang hinihintay siya nung kanyang ama na bumalik. Talagang tinatanaw niya kasi nung malayo pa lang nakita niya na yung itsura ng anak niya yun yung anak niya. Saka ibig sabihin din, kaya niya nakita kahit malayo pa lang ay matagal na niya. Siguro simula nung umalis yung anak niya, matagal na niya na hinihintay yung anak niya. Talagang lagi niyang sinisilip. At ang amazing po na kapag ito po ay isang parable na at ang ibig sabihin na kapag tayong mga makasalanan ay bumalik sa ating Panginoon, tatanggapin niya tayo. Di ba po kung naalala niyo yung story, nag-practice pa yung prodigal son talaga bago pa man siya bumalik sa kanyang ama. Nag-practice siya na sasabihin niya na magiging alipin siya. Kasi nga nung wala siyang pagkain doon at nasira na yung buhay niya. Sinira niya na yung buhay niya. Pero na-realize niya na sa aking ama ay may mga alipin na may nakakain. Babalik ako sa aking ama. At yun yung the best na ginawa ng prodigal son na bumalik sa kanyang ama. At hindi na niya nasabi yung na-practice niya. Hindi na niya nasabi yung na-practice niya. And nung tinanggap siya ng ama niya, binigyan ng balabal, binigyan ng singsing, binigyan ng panyapak. At sinabi po dun sa devotional natin kung ano pong ibig sabihin nung balabal, saka nung singsing, at yung panyapak. And hindi na niya nasabi na gusto niya maging alipin dahil tinanggap agad siya ng kanyang ama bilang anak na bumalik. Naalala ko po nung bata pa ako, maybe until now, na marami akong mga nakita din na kapag nagkasala yung isang anak, tapos pag nalaman ng magulang, pinapahalo pa, tapos talagang pinapagalitan ng matindi. Na as if sinasabi ng magulang sa kanyang mga anak, hindi kita mahal. Kasi nagkasala ka, hindi kita mahal. Pero kabaligtaran po ng prinsipyo ng Panginoon. Ang prinsipyo ng Panginoon is mahal niya yung nagkasala. Kaya nga nagtataka din yung mga Pharisee kung bakit siya nakikisama sa mga makasalanan. Dahil mahal niya yung mga makasalanan. Pero hindi niya mahal yung kasalanan. Kaya na-amaze din po ako nung natutunan and nalaman ko kahit hindi pa man ako magulang, isa pala sa prinsipyo ng Panginoon
ng langit, ng Biblia, na kapag nagkasala yung anak, ay dapat ipakita pa rin sa kanya na mahal siya. Pero ipapaliwanag na mali yung ginawa niya. And yung isa sa narinig ko na example is kapag nagkasala yung anak, tapos lumapit sa'yo, yayakapin mo. Para maipakita sa kanya na mahal mo pa rin siya kahit nagkasala siya. Pero habang niyayakap mo siya, papaliwanag mo na mali yung ginawa niya. So sobrang kabaligtaran na kapag nagkasala yung anak, papagalitan, sisigawan, papaluin, tapos susumbatan na ganun yung ginawa niya. Sobrang hindi po ito yung picture ng ating Panginoon. Ang picture ng ating Panginoon ay yung katulad ng prodigal son. Hindi man nakarinig yung prodigal son ng panunumbat sa ama niya, di ba? Kahit na kinuha yung kayamanan niya, kahit buhay pa siya, di ba? Kinukuha lang yung mana kapag mamamatay na yung magulang. Pero yung anak, parang as if, ama, gusto na kitang mamatay, kukuhanin ko na yung mana ko. Pero binigay ng ama, at pagbalik ng ama, tinanggap pa rin siya ng ama dahil mahal siya. So, ito rin po yung isa rin, ang tanging nasabi lang nung anak niya is humihingi siya ng patawad. Siya ay nagsisisi sa ginawa niya. And kaya ang ganda po, no? Sabi po, naalala ko din po na kapag tayo ay nanghingi ng tawad sa Panginoon, hindi na niya tayo susumbatan. Tayo ay papatawarin. Sabi nga po sa Isaiah 44 verse 22, I have blotted out as a thick cloud thy transgression and as a cloud thy sin. Sabi po sa Jeremiah 31:34, I will forgive their iniquity, I will remember their sin no more. Ito po yung ginawa ng ama ng prodigal son. So, yun po yung aking reflection na kung tayo ilalapit sa Panginoon, tayo ay nagkasala, yun yung the best na magiging pwede nating gawin talaga. Lumapit sa Ama, lumapit sa ating Panginoon dahil siya lang ang tanging makapaglilinis sa atin at makapagpapatawad ng ating mga kasalanan. And kaya po, kung tayo ay nalayo, sabi nga po dun sa devotional, kung tayo ay nalayo sa Panginoon, tayo ay bumalik sa Panginoon at tatanggapin tayo. Yun lang po, and happy God first morning po sa ating lahat. Amen. Happy God first morning po. Brother Nelson, inyo pong ipanalangin ang atin pong nabasa at ang atin pong mga kapatid sa bahagi pong ito. Okay po, let's pray po. Dear Heavenly Father, maraming salamat, Ama, sapagkat kayo po ang Diyos na handang tumanggap sa amin. Kahit na sa dinami-rami ng aming mga kasalanan sa inyo, Ama, ay nais niyo po kaming bumalik sa inyo. Nais niyo po kaming yakapin. Nais niyo po kaming tanggapin at makabalik sa inyo muli bilang inyong mga anak, Ama. Maraming salamat po sa inyo pong kahabagan sa amin at pagmamahal sa amin. At hindi po kayo nagpe-fail sa inyong pagmamahal sa amin, Ama. Ama, katulad po ng prodigal son, at kung kami po, Ama, ay lumayo sa inyo, tulungan po kami na magising sa katotohanan, Ama, na tanging sa inyo lamang kami makakahanap ng totoong kasayahan at totoong kagalakan. Sa inyo po lang po namin makikita ang totoong pagmamahal at hindi po sa sanlibutan. Kaya Ama, ang inyong banal na Espiritu nawa ang mag-convict sa aming mga puso upang magising katulad po ng pagkagising ng prodigal son. At nais din po namin na lumapit sa inyo upang
humingi ng kapatawaran sa mga bagay na paglayo po namin sa inyo. Marahil Ama, hindi po kami katulad ng prodigal son na sobrang ang aming titignan ay parang sobrang laki po ng layo na ginawa niya. Marahil may mga maliliit kaming mga bagay na ginagawa na hindi naman po nakalulugod sa inyo. Mga bagay na mga parang simple lang, pero hindi po ito para sa inyo. At ito ay para sa sanlibutan. Kaya dalangin rin po ang conviction ng inyong banal na espiritu. At inihiling ko po na tanggalin niyo po sa aming mga puso ang desire ng mga makamundong bagay. At ibigay niyo po sa amin ang desire ng mga makalangit na bagay. Upang amin pong matupad ang inyong sinabi na kung kami kumakain o umiinom o anuman ang aming ginagawa, ay gawin namin ito para sa ikalulugod ng inyong pangalan. Maraming salamat, Ama, sa pagdinig po ng aming dalangin. Ito po ang aming hiling sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. 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 Thank you so much. Pusuan po natin mga kapatid. Okay, tayo sa atin pong video. Ang pagsamba ay pagsasagawa ng kalooban ng Diyos. November 16. Offertory Reading Devotional. Kaya't huwag kayong maging mangmang, kundi unawain kung ano ang kalooban ng Panginoon. Efeso Kapitulo 5 Versikulo 7. Isa sa pinakamahalagang simulain ng tunay na pagsamba ay maaaring ipahayag sa mga salitang ito, ang pagsamba ay pagsasagawa ng kalooban ng Diyos, hindi ng sa akin. Nang nabubuhay si Jesus dito sa lupa bilang tao, sinabi niya, sapagkat ako'y bumaba mula sa langit, hindi upang gawin ko ang aking sariling kalooban, kundi ang kalooban ng nagsugo sa akin. Juan Kapitulo 6 Versikulo 38. May kasaysayan sa aklat ng Exodo, na makatutulong sa atin upang maunawaan ang lalim ng prinsipyong ito. Sinasabi sa atin ng talata sa Biblia, 3 ulit sa isang taon na haharap ang lahat ng iyong mga kalalakihan sa Panginoong Diyos, ang Diyos ng Israel. Sapagkat palalayasin ko ang lahat ng mga bansa sa harap mo, at palalakihin ko ang iyong mga hangganan, at hindi pagnanasahan ng sino man ang inyong lupain, kapag ikaw ay umaakyat upang humaharap sa Panginoon mong Diyos, 3 ulit sa isang taon. Exodo Kapitulo 34 Versikulo 23-24. Sa pamamagitan ni Moises, inutusan ng Diyos ang mga Israelita na 3 beses sa isang taon, sa ganoon ding petsa sa bawat taon, lahat ng mga lalaki at lahat na kayang maglakbay ay iiwan ng kanilang mga tahanan, at pupunta sa Jerusalem upang ipagdiwang ang isang kapistahang itinalaga sa Panginoon. Napapalibutan ang mga Israelita ng mga mababangis na tribo, na nagnanais na agawin ang kanilang lupain. Ano ang maaaring humadlang sa kanilang mga kaaway na magmadaling puntahan ang walang proteksyong mga bahay, at wasakin sa pamamagitan ng naglalagablab na apoy at mga tabak? Ano ang maaaring pumihil sa bansa upang salakayin? Nangako ang Diyos na ipagsasanggalang niya ang kanyang bayan. Parang mas ligtas na manatili sa syudad at protektahan ito, subalit tanging ang pagsunod sa ipinahayag na kalooban ng Diyos ang maaaring magbigay ng kaligtasan sa kanilang syudad. Isiisip ang libo-libong mga Israelita ang magtutungo sa banal na pagpupulong sa Jerusalem, na nagsisiyawit ng mga awitin ng mga manlalakbay na nagsasabi, maliban na ang Panginoon ang nagtayo ng bahay, ang mga nagtatayo nito ay walang kabuluhang nagpapagod. Malibang ang Panginoon ang magbantay sa lungsod, ang bantay ay nagpupuyat ng walang kabuluhan. Awit Kapitulo 127 Versikulo 1. Panawagan. Itinuturo ng kasaysayang ito sa atin na ang pagsamba ay pagsasagawa ng kalooban ng Diyos, kahit parang hindi ligtas. Maaaring sabihin ng iba, kung maingatan ang aking trabaho,
mas mabuting ingatan ko ang linggo kaysa Sabet. Ito ang mas ligtas na paraan. Kapag nararamdaman mong hindi ligtas na ingatan ang Sabet, alalahanin na ang pagsamba ay pagsasagawa ng kalooban ng Diyos, hindi ng sa iyo. Kapag nararamdaman mong hindi ligtas ang maging tapat sa mga ikapo at mga handog, alalahanin mong sinabi ng Diyos sa bayan ng Israel na magiging ligtas lamang sila kung ginawa nila ang iniutos ng Diyos. Amen. Thank you so much po sa napakagandang video. At tayo po ngayon ay darako na sa ating Councils on Stewardship. Ang pamagat po nito ngayong umaga ay Fruit of this Twofold Effort. Ang atin pong pangunahing tagapagsalita po sa bahaging ito ay ang ating butihing pastor, si Pastor Ray Iscabusa. Happy God First Morning. Atin pong ibigay sa kanya ang pagkakataon upang atin pong pakinggan ang salita ng Panginoon mula po sa bahagi pong ito. Pastor, Happy God First Morning po sa inyo. Happy God First Morning po sa ating lahat mga minamahal. Purihin po natin ang ating Panginoong Diyos sapagkat tayo na naman po ay Kanya pong ginising. Tayo po ay pinagkaluban niya ng panibagong buhay at kalakasan. At sa umaga ito, tayo po muli ay dadako sa ating pong reading, sa ating pong Councils on Stewardship. So, ang ating pong subtopic sa umaga ito po ay fruit of this twofold effort, no? Ang bunga ng dalawang uri ng pagsisikap. Sa ilalim ng banal na pamatnubay ng Diyos, ang mga may pananagutan sa kanyang gawain ay nagsikap na magbigay ng bagong sigla sa mga dating pamamaraan ng paggawa at lumikha rin ng mga bagong plano at mga bagong paraan upang pukawin ang mga interes ng mga kaanib ng iglesia na magkaisa sa pagsisikap na maabot ang buong sanlibutan. At isa sa mga bagong paraang ito upang maabot ang mga hindi pa sumasampalataya ay ang harvest and gathering para sa mga misyon. Sa maraming lugar, sa nakalipas na mga taon, ito ay naging matagumpay, naghatid ng pagpapala sa marami at nagpalago sa pundong inilaan para sa gawain ng misyon. Habang ang mga taong hindi natin kapananampalataya ay nagkaroon ng kaalaman tungkol sa pag-unlad ng mensahe ng ikatlong anghel sa mga bansang hindi pa nakakakilala sa Diyos. Ang kanilang malasakit ay napukaw. Dahil dito may ilan na nagnanais pang higit na makilala ang katotohanang may kapangyarihang magbago ng puso at ng buhay ng tao. Mga lalaki at babae mula sa iba't ibang antas ng lipunan ang naabot at ang pangalan ng Diyos ay naluwalhati. Noong mga nakaraang taon, ako ay nagsalita bilang pagsuporta sa planong ipaalam sa ating mga kaibigan at mga kapitbahay ang tungkol sa ating gawaing misyon at ang pag-unlad nito. Binanggit ko rin ang halimbawa ni Nehemiah at ngayon nais kong himukin ang ating mga kapatid na pag-aralang muli ang karanasan ng taong ito na puno ng panalangin, pananampalataya at matalinong pagpapasya. Siya ay nagkaroon ng lakas ng loob na humingi ng tulong sa kanyang kaibigan na si Haring Artaxerxes I upang maisulong ang kapakanan ng gawain ng Diyos. Naway maunawaan ng lahat na sa pagpapahayag ng mga pangangailangan ng ating gawain, ang mga mananampalataya
ay makapagbibigay lamang ng liwanag sa iba kung sila tulad ni Nehemias noon ay lumapit sa Diyos at namumuhay ng may malapit na pakikipag-ugnayan sa Kanya na pinagmumulan ng lahat ng liwanag. Ang ating sariling kaluluwa ay dapat matatag na nakasalig sa kaalaman ng katotohanan. Kung nais nating akayin ng iba mula sa kamalian tungo sa katotohanan, kailangan nating masigasig na saliksikin ang kasulatan upang ang ating pakikisalamuha sa mga hindi sumasampalataya ay maitaas natin sa kanilang harapan si Kristo bilang ang pinahiran ng Diyos, ang ipinako sa krus, ang muling nabuhay na tagapagligtas, ang siya na ipinahayag ng mga propeta, pinatutuhanan ng mga mananampalataya, at sa mamagitan ng kaniyang pangalan ay tinanggap natin ang kapatawaran ng ating mga kasalanan. Kaya mga kapatid, napaka-sagrado pala at napaka-noble work ang pakikisangkot ho sa harvest and gathering. Ano ho? Na ito pala ay magbubunga ng malalim na relasyon sa ating Panginoon Diyos, na tayo ho ay magkakaroon po ng pagmamahal sa ating Panginoong Jesus. At nagbubunga din po ito na ang gawain ng Panginoong Diyos ay lumago na gayon na lamang, no? Sapagkat marami pong mga kapatid ang kanila hong inalay ang kanila hong mga ari-arian para sumulong na gano'n na lamang ang banal na gawain ng ating Panginoon Diyos. At higit sa lahat mga kapatid, kapag tayo pala ay makikisangkot ho sa ganito pong gawain, babaguhin at babaguhin po ng Panginoon ang ating pong mga pag-uugali. Na kung tayo po noon ay madamot, tayo po ay baguhin ng Panginoon Diyos at tayo po ay magiging mapagbigay na. Kung tayo po ay mapagmataas noon, tayo po ay magiging mapagpakumbaba na. At kung tayo po ay madaling magalit noon, tayo po ay magiging maamo na. Sapagkat ang Panginoong Diyos, ang banal na Espiritu ay patuloy na gumagawa sa atin. Kaya napaganda mga kapatid na may mga kapatiran tayo na sila, o bagamat sila ay kumbaga pinagpapalan ng Diyos, pero hindi sila naging mayabang, hindi sila nagpatukso sa mga makasalibutan mga bagay, kundi kanila hong tinuturing mga kapatid ang mga blessing na kanila pong tinatanggap. Ito ho ay nagmula sa Panginoong Diyos, ipinadaan lang sa kanila. Kaya nakakatuwa na may mga kapatid na sila ho ay todo suporta sa gawain ng ating Panginoong Diyos, sapagkat kinikilala po nila na ang lahat ng mga bagay na kanila pong tinatangkilik, ito po ay hindi sa kanila, kundi ito po ay nagmula sa ating po Panginoong Diyos. Sana tayo ay ganun din, na atin pong ipapasakop ang ating pong mga sarili sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu, sapagkat ang Diyos ay handa ng gamitin tayo as long na tayo po ay handa ng magpagamit din sa kanya pong banal na gawain. Maraming salamat at pagpalain po tayo sa umagang ito. Amen. Thank you so much po. So, sa pagkakataon pong ito, tayo po mga kapatid ay po-proceed na sa atin pong silent prayer and acts prayer. Si Pastor Juban, siya po ang atin pong adoration and confession. Si Pastor Jasper po, siya po ang thanksgiving and ang atin pong supplication.
So, mga kapatid, atin pong anyayahan ang bawat isa na tayo po'y dumako, sama-samang manalangin sa atin pong silent prayer at tayo po'y magkaroon na ng isahang pananalangin sa pangunguna ng ating pong mga butihing pastor. Tayo po'y dumako na sa ating pong silent prayer and then united prayer with Pastor Juban and Pastor Jasper. Tayo po'y manalangin. Dakila naming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Diyos ng habag, Diyos ng pag-ibig, at Diyos na nagbibigay ng buhay sa bawat isa po sa amin. Patuloy po namin kinikilala ang aming nag-iisang Panginoon sa aming buhay. Na siyang nag-iisang tagapagligtas, na siyang nagbibigay ng pag-asa. Panginoon, patuloy po namin itinataas ang inyong pong dakilang pangalan. Ibinabalik lahat ng papuri, lahat ng pasasalamat at pagkilala po kung walang hanggang kabutihan. Kaya't sa oras pong ito, Panginoon, patuloy po kaming lalapit sa inyo pong luklukan ng awa. Kami po ay nagpapakumbaba, kung kami po ay nagkulang, kung kami po ay nagkasala sa aming mga puso, sa aming kaisipan, at ganoon din sa aming paningin o Diyos, sa aming salita, at sa mga gawa. Inyo pong nalalaman ng aming puso at ang aming narinig. Patuloy po kayong makabag sa amin at patuloy na inyo pong pagpapatawad ang aming mararanasan. Kaya nga o Diyos, sa aming pong paglapit, kami inyo pong patawarin dapat po aming tumanggap ng inyo pong biyaya at ng inyo pong mga pagpapala na naayos sa inyong kalooban. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Sa pagpatuloy po, Panginoon, sa umagang ito ay tunay na kayong Diyos na pumapatnubay sa amin at lumagabay. May pandalangin patuloy, Panginoon, ang programa ng God First Morning at ng Missional Evening na patuloy po, Panginoon, na programang ito maging kalakasan ng bawat kapatiran namin sa paglalago ng iyong gawain. At ipandalangin, Panginoon, ang CPM SQ Project na Every Family is a Builder Program na ito po ay tatayo, Panginoon, na isang pagpapala, na isang patunay na kayo po ang nangunguna sa aming pong buhay. At ganun po, nilangin po namin ang Disaster Church Training itong July 17 hanggang July 18. At aming po nilangin, Panginoon, ang programa ng I Will Grow na launching and orientation ngayong July 12 na gaganapin po dito sa Balibago Church. At ganun po, Panginoon, nilangin po namin ang programa ng Crusade Centro Bulawin sa Palawig, Sambales. Ito po ay kumpisa at marami pong salamat po, Panginoon, sa iyong patnubay sa mga ginagamit niyo sa gawain sa lugar ng Sambales. At ganun po, Panginoon, nilangin po namin ang evangelism ng panguna po ng mga Philippine Amazing Packs o PAPCO sa Pasong Bangkal, San Ildefonso,
At ito po ay nag-uumpisa nitong June 28 hanggang July 28. At patuloy po, Panginoon, dinalain po namin ang programa ng Iba Zambales Medical Mission at Evangelism ngayong July 19 hanggang 25. At sa oras po nito, dinalain po namin special, Panginoon, ang mga kalusugan at kagalingan, spiritual strength ni Sister Elijah Manalos, at hindi po, Panginoon, si Sister Lorel Lanchika, at si Brother Jerry de la Cruz. Nalay po namin ang kanila pong kalusugan at pagbigay po ng mga patuloy na kagalingan si Brother Wilfredo ni Pomosino at si Brother Marcos Espiritu, Brother Daniel Salvador, sa kanila pong mga kalagayan pong Panginoon, Aurea Galang at si Sister Charlie Manugay, at din po si Sister Vinci Katubay at si Sir John Disipulo at Sister Jennifer Navia. At din po, Panginoon, patuloy po namin dalangin si Merlita Lilis at si Brother John Lilis, at ganun po, Panginoon, ang kapatid namin si Rufino Mangubat at Sister Nanay Jilly Sebastian at Sister Armando Castro, Panginoon. Sa patuloy pong paggabay, Panginoon, kayo po ang dakilang doktor at nanggagamot sa lahat ng po makaramdaman. Sinusuko po ang binubuhay sa inyo sapagkat amin pong pinatipaniwalaan, Panginoon, na ang iyong pangako sa amin na kami ay manirahan doon sa langit na bayan. Kami patuloy po, Panginoon, gabayan at patnubayan. Maraming salamat po, Panginoon, sa pagdinig at pagpatawad ng mga pagkulang pagkasala sa matamis ng pangalan ng aming pong Panginoong Yesus. Amen. Amen. Ang misyon ay hindi natatapos sa ating mga iglesia. Ito ay patuloy na isinasabuhay sa ating mga tahanan, sa ating mga komunidad at sa bawat puso na nagmamahal sa Diyos. Ngayon, tinatawag tayong lahat na makiisa sa isang dakilang adhikain. Building up for mission. Ang Central Luzon Provinces Mission ay naglulunsad ng isang pambihirang pagtutulungan, ang CLPM Headquarters Development Partnership Campaign. Hindi lamang ito tungkol sa pagtatayo ng isang gusali, kundi sa pagtutulungan ng mga anak ng Diyos upang itayo ang tahanan ng misyon. Isang lugar kung saan uusbong ang mga programa, manggagawa at paglilingkod para sa kaharian ng Diyos. Sa ilalim ng unang pamamaraan na tatawaging 5,000 Families for the Mission Home, inaanyayahan ang bawat pamilya na maging katuwang sa gawaing ito bilang isang mission home partner. Layunin nating magkaisa bilang isang malaking pamilya sa pananampalataya. 5,000 pamilya na magpapahayag ng pagsuporta sa pamamagitan ng 1,000 piso bawat buwan sa loob ng isang taon. Ang bawat pamilya ay maaaring makibahagi sa iba't ibang paraan. Una, sa tithes and offering envelope na ilalagay sa others bilang CLPM Headquarters Project. Sa bank deposit o CLPM online giving, at ikatlo sa payroll deduction para sa mga CLPM workers na nais ding maging kabahagi sa programang ito. Ang mahalaga ay sama-samang paglahok dahil sa Diyos, bawat pamilya ay mahalaga. Bilang pagkilala, ang bawat Mission Home Partner ay tatanggap ng Mission Home Partner Plaque at ang kanilang mga pangalan ay itatala sa Wall of Faith ng bagong CLPM Headquarters. Ang mga iglesyang magpapakita ng lubos na pakikibahagi ay kikilalanin bilang Faith Builder Churches. Sa bawat quarter, tayo ay magtitipon sa pasasalamat upang ipagdiwang ang mga kwento ng pananampalataya sa mga panalangin ng pag-asa at ang kabutihang ginawa ng Diyos sa ating kalagitnaan. Ito ay higit pa sa proyekto. Ito ay pagkakaisa. Higit pa sa kontribusyon, ito ay partnership sa misyon ng Diyos. Building up for mission, every family a builder.
mission statement. Make disciples of Jesus Christ who live as loving witnesses and proclaim to all people the everlasting gospel of the three angels' messages in preparation for His soon return. Our method, guided by the Bible and the Holy Spirit, central to Roma's mission, pursue this mission through Christ-like living, communicating, discipling, teaching, healing, and serving. I am vision. Every church a missional church. I am missional. I think, I talk, I act, I plan, I live to move forward God's mission. CLPM, we will go. Put God first and you will never be last. Kapag kay Kristo'y tayo'y magtatapat, sa lahat ng bagay ay magiging sapat. Sa bawat oras namang patnubay, tiyak na kakamtin walang hanggang buhay. Ang Diyos ay nangako sa mga taong tapat, sa lahat ng bagay ay magiging sapat. Atin siyang purihin sa lahat ng oras, awit ng pagluwalhati ating itaas. Si Kristo ang ating gawing Panginoon, puso't isip sa Kanya ituon. Hikapot, handog, talento at dunong, misyon sa gawain ng ito'y sumulong. Ang Diyos ay nangako sa mga taong tapat, sa lahat ng bagay ay magiging sapat. Atin siyang purihin sa lahat ng oras, awit ng pagluwalhati ating itaas. Pagagaanin ating mga pasan, sa mga suliranin Kanyang tutulungan. Magtiwala tayo't Siya ang tawagan, tunay na ligaya ay makakamtan. Ang Diyos ay nangako sa mga taong tapat, sa lahat ng bagay ay magiging sapat. Atin siyang purihin sa lahat ng oras, awit ng pagluwalhati ating itaas. Papurit luwalhati sa Kanya Tayo po ay manalangin, mga kapatid. Mapagpala, dakila po naming Diyos na ang tahanan ay nasa kaitaasan ng langit. Sa umaga pong ito, amin patuloy na kayo'y pinasasalamatan sa lahat po ng inyo pong ipinagkaloob ng mga salita na amin pong natunghayan ngayon pong umagang ito, Ama. At amin pong dalangin
Naway ang lahat pong ito'y magsilbing gabay, tanglaw sa amin pong landas na amin pong tinatahak sa pananampalataya at paglilingkod. At o Diyos, amin din pong idinadalangin ang inyo pong pagpapala, ang siya pong sumaamin sa amin pong mga gawain sa buong maghapon pong ito. Pakaingatan po, Ama, ang bawat isa, maranasan po ang inyong pangunguna at pagpapala upang sa pagsapit ng hapon ay muli po naming dadalhin ang papurit pasasalamat sa inyong banal at makapangyarihang pangalan. Salamat po sa inyong kabutihan at pag-ibig, O Diyos, sa pangalan ng amin pong Panginoong Hesus. Amen. Happy God First Morning. Maraming salamat po sa inyong mga kapatid. Amen. Salamat Pastor Jomer sa iyong pangunguna. Salamat po sa lahat ng participants. Salamat din po sa inyong lahat mga kapatid sa inyong pong patuloy na pagtatalaga. Tuloy po nating maranasan ang kapangyarihan at pag-iingat ng ating Panginoon. Magpalain po tayong lahat. Hanggang sa muli. God First Morning everyone. God first morning po. Salamat din po, Pastor Jude. Salamat po Sir Martin and Sir Edmond. Ingat po tayong lahat mga kapatid sa ating mga gagawin. Salamat po. Ingat po ang lahat. First morning. Medyo paulan ngayon, papalapit ang bagyo. Ingat kayo dyan. Pero praise the Lord, di malala po ng Pilipinas, pero Singapore pupunta. Uy. Wala namang bagyo dito. Wala namang bagyo dito, pre. Ingat sa biyahe. Tignan mo, punta naman Pilipinas yung bagyo sa Singapore muna, nag-iikot. Wala po. Kasi ako. Wala si ako. Okay po. Mga minutes, smile naman dyan at Bye-bye. okay, panunod na yung maghapon yan. Tinitignan ko yung ang mag ng camera gumamit. Di ko talaga makita. Hindi ko makikita. Kaya nakikita ko ng ay. Yan. Yung sa camera. Brother Melvin, lagyan natin ng... Ano po yun, Risa? Ito ako yung Japin eh. Sino po yun? Ano po Sabi yung ko, Brother Melvin, di ko pa rin makita yung paano mag-take ng picture. Sa screenshot po yan. Kaya pinutin niyo po sa laptop yung print screen. Saan yun? Sa laptop niyo po sa keyboard. Meron diyang PRTSC. Salamat po mga kapatid. God first morning. Pastor Nelson, salamat din po. God bless morning. Good morning po, Pastor. Salamat po sa inyo mga kapatid. Pagpalain po kayo ng Diyos. Okay, dahan-dahan na tayo. In 5, 4, 3, 2, 1, Salamat po. bye-bye. Bye-bye. Bye-bye.